na kaming topic mga kababayan, BP Sara, mahirap bang sumagot kung saan mo dinala ang pera at nagagalit ka pag yang tanong sa'yo? Kasi nung nakaraang linggo po, ganyan ang ginawa ninyo eh. Diba? Yan ang ginawa mo sa Senado na nakipag-anuhan ka kay Senator Risa Hontiveros na kung saan obligado mong sagutin dahil ikaw ay nanghihingi ng budget. At yung perang yan ay hindi mo pera. Pera naming mamamayang Pilipino. May issue nga sa'yo eh, na kung saan mo dinadala yung confidential fund. Na until now, hindi mo masagot. Di ba? Mahirap po bang sabi nga, kung wala kang itinatago, wala kang ikinakatakot, sasagot ka. Kalaban man yan o kakampi man ang nagtatanong sa'yo. Sasagot ka. Kasi nga, alam mo sa sarili mo na malinis ka. Pero, sa ginagawa mong yan na hindi mo masagot-sagot, pagpapakita yan, madam, na isa kang guilty. Pagpapakita yan na isa kang kabado. Takot ka sa sarili mong multo na ginagawa mo. Eh, hindi mo masagot. Di ba? Ngayon mga kababayan, isa-isa natin pakinggan yung mga tanong sa kanya ng mga congressman. Isa-isahin natin ha, para doon tayo mag-analyze, doon tayo mag-komento. Illegal yung paggamit nito. Madam Chair, nitong mga items na binanggit ko po, Madam Chair. You cannot allow a member of the House to just claim that it is illegal. That is a notice of disallowance. That is a procedure inside the Commission on Audit. Hindi sa upuan niya. The honorable friends. Okay, thank you, Madam Chair. So, thank you for the explanation, Vice President. Okay, next. According to accomplishment report of OVP, it spent 10 million for payment of reward. So, Madam Chair, in 11 days, ilang tao kaya at magkano kada tao ang reward? In fact, COA disallowed the whole amount spent by OVP for payment of reward. Hindi ba, Madam Chair, questionable ito? Madam Chair, the invitation letter that we received from the House of Representatives. Dear Vice President Duterte, the House Committee on Appropriations will hold briefings, hearings on the budget proposals of various departments, agencies, and corporations relative to the fiscal year 2025 National Expenditure Program as the basis of the fiscal year 2025 General Appropriations Bill. Nasaan? Sa presentation ko kanina, ang haba. Ang confidential funds. Honorable Franz Castro. Yun. Narinig natin ang ating kagalang-galang kuno na Vice President. Yan ba ang ugali niya? Okay, balikan ko po ito. Itong nagtatanong na to. Tanungin ko ito. Ang sabi ni Joben Serrano, Pap, bakit lahat ng project nasa Manila? Bakit ka nagrereklamo? Kami nga dito, probinsya, walang nalang pangako. Puro nalang pangako. Alam mo, Joben, I don't know kung saan probinsya ang tinutukoy mo. Ha? Hindi ako naniniwala na walang project dyan sa inyong lalawigan. Unang-una, ito masakit na itong sabihin. Ang isang mayor, mula sa gobernador, congressman, mayor, lahat yan may project. Lahat yan may project para nilang lalawigan. At yung sinasabi mo, bakit walang project dyan, hindi ako naniniwala. Bakit? Kasi, ang isang politiko, hindi makakanakaw kung walang project.
gusto ng mga politiko na may project dyan sa lalawigan nyo para makakuha sila ng porsyento, kickback. Kaya, yung sinasabi mo, Joben Serrano, na walang project dyan, I'm sorry hindi ako agree sa'yo. Hindi ako sang-ayon sa sinasabi mo na walang project. Ultimo barangay chairman nyo may sariling project yan para lang may ma-kickback. Uulitin ko, kaibigan, Joben, walang politiko na ayaw na may project. Kahit gobernador, congressman, kasi dyan po sila kukuha ng porsyento para makapagnakaw. Yan po ang totoo. Yan po ang totoo. Walang politiko na ayaw na magka-project. Papartido ka ng gobyerno, anti-government kang politiko, may project. Kasi dyan sila kukuha para makakurap. Kaya, yung sinasabi mo na bakit walang project sa mga probinsya, puro pangako, isang malaking katangahan yan, tanong mo. Hindi po ako naniniwala. Siguro sa sang-ayon yung mga nanonood ngayon na 1,139 na sinasabi ko na may project dyan sa lalawigan mo. Baka hindi mo lang napapansin. Baka hindi mo lang nakikita. Kaibigan, igala mo ang iyong mga mata para makita mo yung mga proyekto na kung saan doon sila magnanakaw. Para makita mo. Okay? Sana nagigets mong ibig sabihin. Alam mo ito, hindi po makakapera ang mga politiko kung hindi mangungurakot sa paraan ng kanilang project. Kaya yung sinasabi mo, bakit puro sa Metro Manila? Nandito po ang negosyo. Nandito ang kalakaran. Nandito sa buong Metro Manila. Sentro po ito ng negosyo. Kaya, natural, magpapaganda ang Metro Manila. Ngayon, kung hindi man kumikilos, ako hindi ako naniniwala hindi kumikilos ang local government para sa project Hindi ako naniniwala Kasi dyan po sila kukuha ng pagkakaperahan nila. Hindi po aasa ang mga politiko sa sahod lang. Hindi po aasa ang mga politiko. Aasa yan sa bawat proyekto. Kaya yung sinasabi mo, bakit sa probinsya walang mga project? Isang malaking kasinungalingan yan, kaibigan. Isang malaking kalokohan yung sinasabi mo. Hindi ako sang-ayon sa sinasabi mo. I'm sorry. Kasi dyan po kumukuha ang mga politiko ng kanilang nanakawin para magkaroon ng kickback. Ika nga, halimbawa, kunwari, bibili tayo ng kape. Pamimigay natin sa mga kababayan natin na gustong magkape ng libre. Ang halaga, 20 million. Yun ang sasabihin nila. 20 million. Pero totoo, ang halaga lang, 2 million lang pala. Ibabagsak chairman yan. Kukurapin pa ni chairman yan. Hindi lang si mayor ang kikita. Hindi lang si gobernador, pati mismo sa pinakababang may posisyon sa barangay level, makikinakaw din yun. Kaya ang mapupunta doon sa baba, iilan na lang. Kaya wag mo sasabihin, Joben, na walang proyekto. Hindi ako sang-ayon dyan sa sinasabi mo. Hindi ako sang-ayon. Gusto ng mga politiko. Kasi ang mga politiko, guys, lumalapit niya sa mga congressman. Lumalapit niya sa mga party list para ilabi nila ang kanilang bayan. Lumalapit sa mga senador yan. Para lang may project. Mababaan sila ng project. Okay? Kaya, napakamalaking imposible yung sinasabi mo, Joben. Napakalaking imposible yan na walang project dyan. Isang kabulshitan ang tanong mo. Sana, lumikot ang utak mo kung ang kontraktor nga hindi nawawala ng proyekto. Mga politiko pa kaya na mga nakaupo sa mga bawat lalawigan? Sana nasagot yung tanong mo, kaibigan, Balik na tayo sa pinaka-topic natin. Pakinggan uli natin itong sinasabi ni BP Sara. Pakinggan uli natin
kung paano siya sumagot at pagpapakita na siya'y takot na takot. Madam Chair, palagay ko, hindi pa siya sumagot sapagkat inuudit lamang niya ang sinabi niya. O ito po ang gusto kong tanungin sa kanya. Pag pwede ba, Madam Chair, pakiulit mo yung sagot mo na isinasagot mo ng paulit-ulit kanina pa, Madam Chair. Gusto ko lang ulit marinig. Gusto ko lang ulit ma-record. Pakiulit mo lang ang sagot mo sa lahat ng mga tanong na tinatanong dito mula pa kanina. Madam Vice President. Madam Chair, I do not want to assume, so I would like to be clarified. Is this the OVP 2025 budget proposal or the confidential funds? Madam Chair, sinabi ko budget eh. Hindi ko sinabing confidential fund. Sinabi ko budget. Medyo mahina yata ang tenga ni Vice President eh. Sinabi ko budget eh. Hindi confidential fund. Sinabi ko na wala akong pakialam sa confidential fund. Ang pakialam ko ganito. Meron pang karapatan. Naniniwala ba siya na ang Kongreso ay merong karapatan mag-scrutinize ng budget ng anumang ehensya? Yun po ang tanong ko. Sagutin po niya yes or no. Ngayon, ayaw niya sagutin ng yes or no, sabihin niya sa akin ang sagot niya kanina ng paulit-ulit sa lahat ng mga tanong ng ating mga colleague. I will forgo the opportunity to defend the Office of the Vice President 2025 budget proposal by question and answer, and I will leave it to the House of Representatives to decide on the proposal as presented. Madam Chair, maraming salamat po. Ibig sabihin po, yung kasagutan niya na paulit-ulit, naniniwala siya na mayroong karapatan ang Kongresong ito na i-scrutinize ang budget. Kahit ang budget na yan nagsimula ng 2023, meron pa rin karapatan ang Kongresong ito na i-scrutinize ang budget. Maraming salamat, Madam Chair. Maraming salamat po, Vice President. See? Yan po. Binasag siya ni Congressman Benny Abante. Ang linaw ng tanong, di ba? Ang layo ng sagot. Ang layo ng kasagutan ng ating butihin kuno na Vice President. Napakalayo. Abogada pa po yan. Sasabihin ko po sa inyo ha. Hindi po ako nag-aral mga kaibigan. Pero pag ang tanong sa akin, alam ko ang katanungan at kaya kong sagutin. Sasagutin ko ng diretsahan. Kaya ko sagutin. Napakahirap umunawa ng ating Vice President. Di ba? Diyan natin nakikita, napakahinang nilalak. Yan. Nakita nyo, binasag siya ni Congressman Luistro doon sa kanyang mga tanong Alam nyo, ang kinabiliban ko dito kahapon ng mga congressman, yan sila Congressman Benny Abante, ito si Luistro, sila Congressman Joel Chua, yan yung mga maano natin na ang gaganda ng mga katanungan diba? Pero alam nyo guys, kaya hindi niya po masagot-sagot yung mga katanungan na yan. Simple lang Simple po yan Meron siyang itinatago na hindi niya maipaliwanag sa kanyang mga katanungan. Di ba? Kaya pala ayaw ni Sara Duterte matanong about sa 2022 confidential fund dahil may 73.28 million of that 125 million of disallowance. Yan ay ayon sa COA, mga kababayan, na hindi niya masagot. Na until now, inuurirat sa kanya. Di ba? Ayaw niyang sagutin ng mga ganyang tanong. Ayaw niya ng mga ganyang katanungan sa kanya. Di ba? Kasi nga, mabubuking na kurap ang leadership niya. Kurap ang kanyang panunungkulan. Diba? Ngayon ko nakita mga kababayan, tama yung sinasabi nito na, ang alam ko, pag abogado magaling. Diba? Hindi naman nata abogado yun Mukhang hindi abogado Mukhang gaga. Ang gaga mga kaibigan Di ba? Kung abogado yan, dapat may utak. Sabi ko nga, ako po mga kaibigan, hindi po ako nag-aral. Hindi po ako graduate. Siyempre, pag hindi ako graduate na sinasabi ko, lalong hindi ako nag-aral.
Kasi hindi ako di ba? Now, nakakahiya. Yung madalas na nasabi ko, hindi mo kailangan maging matalino. Hindi mo kailangan maging edukado, hindi mo kailangan maging valedictorian para sumagot sa mga tanong na alam mo sa sarili mo na kaya mong sumagot at wala kang tinatagong baho. Di ba? Mga kaibigan, gusto niyo pong tumanong? Gusto niyo pong sumali sa ating live ngayong umaga? Gusto niyo pong mag-join sa ating live? May room ka bang saloobin doon sa nakita natin? Hindi po kayong umakyat sa ating hagdan. Basta't po nakabukas ang camera. Basta't naka-open ang inyong cam, dapat bukas po ang camera. Walang face mask, bukas ang camera. Kung ano pong saloobin nyo, sa issue pong yan, makisali po kayo. Ha? Makisali po kayo. Okay? Pwede po kayo mag-gate. Tapusin ko lang po itong last video ko sa kanya. Panoodin po natin yung pagiging tanga pa ni Vice President Sara Duterte. That is a notice of disallowance. That is a procedure inside the Commission on Audit. Hindi sa upuan niya. The Honorable Friend. Nasaan? Sa presentation ko kanina, ang haba. Ang confidential funds. I reminded her when she said the line, diba? I called your attention, Madam Chair, you did not recognize me. So, ngayon, sasabihin ko na, if you allowed her that, you allowed me a snide comment as well. Madam Chair, I do not understand bakit a person convicted of child abuse is still sitting in a seat Point of the order, House of Madam Chair. Hearings. Okay, Mr. President. gusto mo sagutin ko, ma'am. Yes, Madam. This is a hearing of the budget of 2025. Nasaan dito ang confidential funds? Yung tanong niya, Madam confidential Chair. funds. Nasaan dito? Ang topic natin dito at ang pinasubmit ninyo sa amin is the budget proposal of 2025. Where in the budget proposal of 2025 is the item confidential funds. In aid of legislation nga ninyo, nakalagay nga doon sa rules ninyo, diba? The discussion should be germane to the topic. The topic is the 2025 budget proposal. Now tell me, Madam Where Vice is President, the Honorable Franz confidential Castro has already provided a sufficient explanation for why she asked the question. So please proceed with your answer. Madam Chair, It's a very why are we simple discussing the budget of 2023 and 2024? 2025 budget. Narinig mo yung sinabi niya, ma'am? Narinig So mo yung please proceed. nakikinig ka sa kanya kanina? Absolutely. Walang rules dito. Please proceed and answer the question. It's a very simple question. Diba? Please explain. From the House of Representatives. Dear Vice President Duterte, the House Committee on Appropriations will hold briefings, hearings on the budget proposals of various departments, agencies, and corporations relative to the fiscal year 2025 National Expenditure Program as the basis of the fiscal year 2025 General Appropriations Bill. Nasaan? Sa presentation ko kanina, ang haba. Ang confidential funds. Honorable Franz. Okay. Alam niyo mga kaibigan, yung sinasabi niyang kahapon na convicted daw si Franz Castro. Hindi po yan ang issue mga kaibigan kung convicted si Franz Castro. Yes, totoo naman yung sinabi ni Sara na convicted si Franz Castro. Pero, wag po tayong makakalimot mga kababayan. Meron po silang ginawang pag-aapila sa korte. Karapatan po yan ng isang akusado ang tumakbo sa kataas-taasan hukuman. Hindi po dito issue kung convicted si Franz Castro. Ang issue po dito, yung confidential fund saan mo dinala.
yung pera ng taong bayan. Kasi unang-una, trabaho po ng Kongreso ang mag-approval ng budget ng mga congressman. Trabaho po yan. At trabaho din po nila ang magtanong para malaman kung saan ba napupunta yung mga pera na ibinibigay natin para magkaroon sila ng budget. Trabaho po yan eh. Ang sabi nga kanina, kung wala kang itinatago, kahit anong katanungan yan, kahit alam mo na pinepersonal ka ng atake ng tanong, sasagot ka. Kasi alam mo sa sarili mo, alam mo sa pagkatao mo, na wala kang itinatago. Di ba? Alam mo sa pagkatao mo na malinis ka. Inakusahan nila si Speaker Martin Romualdez ng kung ano-ano. Na kesyo binulusa daw ang pera. Ano ginawa ni House Speaker Martin Romualdez? Sinagot isa-isa ang lahat ng mga paratang ng mga Duterte. Pinakita yung libro kung saan dinala ang pera at yung sinasabi ng mga akusasyon. Bakit si Sara hindi niya masagot? Karapatan namin malaman, madam. Dahil pera namin yan. Nagbabayad kami ng buwis. Ha? Ito, ulitin ko, speaking of nagbabayad ng buwis kasi, may magre-react na naman dyan na tangat bobo na mga vlogger. Sasabihin, oy ninyo, hindi ka kasama sa nagbabayad ng buwis. Kasi una-una wala kang trabaho. Hindi ka nagbabayad ng buwis, kalbo. Wala kang trabaho, wala kang pinagkukunan na income. Uulitin ko ha, sa mga katangahan nyo. Una, malakas akong manigarilyo. Kada bili ko ng isang rim ako kung bumibili ako ng sigarilyo mga kaibigan ha, rim. May kaltas po yun, yung binibili ko. Na binabayad po sa buwis. Kaya, yung sasabihin ng mga tanga na hindi ako nagbabayad ng buwis, huwag kayong eng-eng. Ya? Nagbabayad po ako ng kuryente. Siyempre, kung di ako magbabayad ng kuryente, wala akong ilaw dito. Di ba? Nagbabayad po ako ng internet connection. Kasi kung wala pong internet, puputulan ako. Di ba? Kung hindi ako magbabayad, may buwis po yun na napupunta sa gobyerno. Ha? Ang wala lang buwis sa akin, yung panlalalaki ko. Yun, talagang walang buwis yun. Rekta sa lalaki ang bayad ko dun. Ngayon, karapatan namin yun at ikaw ay humihingi. Ika nga, parang isang estudyante, pag ikay papasok na sa eskwelahan, ihingi ka ng baon sa mga magulang mo. Bago ka bigyan ng baon, di ba? Tatanungin, anong binibili mong pagkain? Inuurirat yan ng mga magulang natin. Di ba? Nung nag-aaral kayo. Bago magbigay ang magulang, may sermon yan. Di ba? May mga katanungan. Di ba? May mga katanungan ng mga magulang natin. At yun ay karapatan ng magulang natin malaman kung saan ba dinadala natin yung mga pera ibinibigay nila. Di ba? Karapatan nila yan. Ha? Nakakaano yan. Di ba? Now, sabi nga, kung wala kang itinatago, sagutin mo. Simpleng katanungan eh. Tapos ililihis ni BP Sara na convicted na daw si Fran Castro. Hindi po kami interesado ron eh. Hindi kami interesado kung convicted ma si Fran Castro. Interested kami malaman kung saan mo nga ba dinadala ang pera. Ganun lang po. Ganun lang. Sana ang gawin ng Kongreso, huwag bigyan ng budget ang OBP. Kung ano talaga ang sapat na budget ng Office of the Vice President para makapag-operate sila ng kanilang tanggapan. Sana yun lang ang ibigay ng Kongreso. Yung pasahod lang sa OBP. Sana yun lang ibigay. Huwag nang ibigay kung ano yung gaano kalaki ang ibinibigay dyan. Kasi kung di nila masagot, una-una, hindi ka naman intelligence. Bakit kailangan mo ng intelligence fund? Di ba?
Hmm? Hindi kailangan ang pinaggagawa mo, madam, nakakahiya. Tama yung comment ng isa eh. Tama yung sinabi ng isang nag-comment kanina eh. Pinapakita mo lang kung gaano ka kababa ang pagkatao mo. Binababa mo ang sarili mo. Ha? Pinapakita mo lang, Madam VP Sara. Yung sinasabi ng mga, ako, taminado ako guys, yung sinasabi ko dati, na si dating Vice President Leni Robredo ay mahinang nilalang. Mahinang Vice President, walang laman ng utak. Ako, nagkisisi na po ako doon sa nasabi kong yun. Bakit? Nakita ko kay VP Sara eh, kung gaano na walang laman ng utak. Nakakahiya ang isang Vice President na turingan ka pa naman na abogada, pero walang laman ng utak mo, madam. Simpleng katanungan, minamasama mo, at sasabihin mo, convicted yung nagtatanong. Tandaan po natin, madam, abogada ka. May karapatan po yung isang akusadong katulad ni Fran Castro na tumakbo sa katas-takasan hukuman. Hindi pa po final decision yan, madam. Abogada ka. Alam mo, yang na may karapatan siya na tumakbo sa katas-taasan hukuman. Kahit ikaw, madam, pag ma-impeach ka, ma-convict ka, hindi pa final yan. May karapatan ka, madam, na tumakbo sa katas-taasan hukuman. Nakakahiya ka, madam. Idadahilan mo convicted. Nakakahiya. Ha? Nakakaya. Ha? Tama yung sinabi nito. Alam mo, sinabi nga dati ni Senator, sabi nga ni Senator Bongo dati, mas iba ang ugali ni Sara, isa tatay. Ito, parang tugmay sinasabi ni Jonas Binabedes, mas baliw pa sa tatay niya ang puta. No, hindi ako nagsabing puta. Itong nag-comment ang nagsabi ha. Ayan po ang linaw ha. Mas baliw pa sa tatay niya ang puta. Oh. Di ba? Tugma ang sinabi ni Bongo eh, na mas iba ang ugali ni Sara Duterte. Yan ba ang sinasabi nilang ugali ni Sara? Iba ang attitude? Ako, ito mga kaibigan, sa bagay, may point. Nung 2019, kahit ako, nagulat ako kay Vice President Sara. Umakyat siya ng Baguio City. 2019, mga kababayan ha, para i-launching yung hukbong pagbabago sa Cordillera Region. Dahil ako from Baguio City, resident ako ng Baguio, botante ako ng Baguio, dito po ako natawa mga kababayan. Umakyat si Vice President. At ang isa sa mga una kong naobserbahan kay Vice President Sara, alam niyo kung ano? Yung ibang pinangalanan, yung pinangalanan ng kanyang tatay ng mga politiko na sangkot sa illegal na droga. Yung mga dawit sa narcolis kuno. Alam niyo kung anong ginawa ni Sara? Isa-isa niyang kinakausap. Mini-meeting niya sa Baguio City noong mga panahon na yun. Mini-meeting ni VP Sara. Kahit ako, nagulat ako, bakit kinakausap niya yan? Bakit pinupuntahan niya ang mga yan? Binanggit yan ng tatay niya na sangkot sa narcolis. Bakit pinupuntahan ni Sara? Doon, mga kababayan, medyo nag-isip-isip na ako noong 2019, hindi kaya pautot lang ito ni Digong? Hindi kaya gimmick lamang ito ni Digong para takutin yung mga kalaban niya? Ha? Para harasin, para lumuhod ng lumuhod sa kanila? Hindi kaya ganun ang mga pautot nila? Ha? Hindi kaya ganun ang mga pa-effect ng mga Duterte? Doon ko natanto, mga kababayan. Doon ko na pag-isip-isip nung nakita kong nakikipag-usap. Parang wala. Parang walang nangyari sa tatay niya at doon sa mga politiko na binensyon ang pangalan. Meron din nga akong gustong itanong kay BP Sara eh. BP Sara, paano ka nakagawa ng libro na ang konsepto at kwento ay tungkol sa isang kaibigan? Gayong ikaw mismo
hindi ka naman friendly. Diba? Nangaaway ka, pikon ka, tinatanong ka lang, ayaw mong sumagot ng maayos. Diba? Diba dapat ikaw, Vice Presidente ka, friendly ka sa lahat ng Pilipino. Wala kang sinisino, mahirap, mayaman, may posisyon o wala. Congressman, senador, o kahit anuman ang kanilang posisyon, kay barangay tanod, barangay captain, barangay sweeper, street sweeper, traffic enforcer, sheriff, lalong-lalo na sheriff. Dapat kaibigan mo sheriff. Diba? BP Sara, ang libro mo kasi, kwento mo ay tungkol sa isang kaibigan. Bakit ganun? Nagtuturo ka kung paano maging kaibigan sa mga kabataan, pero parang ikaw mismo, hindi ka naman pala kaibigan. Ikaw ba talaga sumulat niyan? Yung totoo. Diba? Kasi parang naguguluhan po kami. Ang pinaglalaban mo dapat yung libro mo na tungkol sa friendship. Pero ikaw, ang dami mong kaaway, ang dami mong bagahe, ang dami mong daladala, sa totoo lang. Napansin na ng lahat ng Pilipino. Na medyo parang ikaw po ay medyo hindi ka po friendly. Diba? Katulad na lang noon, tinatanong ka ni Raul Manuel. Napakasimple lang naman ang tanong, pero bakit hindi mo masagot? Ano po bang problema doon? Tinatanong ka ni Brosas, tinatanong ka nitong mga kongresista. Hindi po kayo sumasagot ng maayos. Diba? Kayo man po, ilagay ninyo ang sarili ninyo sa kanilang mga sapato, sa kanilang mga kinauupuan that time. Bastos na bastos po ang dating. Yan po ba ang gusto nyong ipamukha sa amin? Na ang mga Duterte bastos? Kasi yung ama po ninyo, no doubt, alam na namin yan. Luzon, Visayas, Mindanao, mula sa mga Ilocano hanggang sa mga Badyaw, Tausug, sa Sulu, alam na nila yan. Na ang presidente dati, bastos. Ngayon po ba gusto nyo ring itanim sa isipan namin ang vice presidente namin, bastos? Hindi nyo po ba kaya talagang sumagot ng maayos? Hindi nyo po ba talaga kayang ipaliwanag kung saan napunta yung 125 million pesos na tinatanong po sa inyo? Taong bayan po kami. Baka po nakakalimutan ninyo, taong bayan din ang mga kongresista na naghahanap ng kasagutan kung saan po nilustay ng isang vice-presidente ang ganun kalaking halaga. Diba? Baka po nakakalimutan nyo rin, BP Sara, na obligasyon po ninyong ipaliwanag sa amin, mga mamamayang Pilipino, kung saan po napunta ang 125 million. Kami po na mga kumu-question sa inyo, taong bayan rin po kami. Alam po namin, meron din kayong mga supporter at wala silang pake sa nilustay niyong pera. Alam po namin na ang mga katropa pips ninyo, mga kasama ninyo, mga sumusuporta sa mga Duterte, hindi po nila hinahanap ang nilulustay niyong pera. Kasi alam naman namin na wala silang pake. Dahil mga panatiko yan bulag sa katotohanan niya na kahit po tambalustay kayo, wala po silang pakialam. Ang importante, maipagtanggol nila kuno ang mga Duterte. Bulag yung mga yan Kaya hindi po nila kayo hahanapan ng 125 million. Pero kami po na mga mahihirap, kami po na mga hindi nakakaluwag-luwag, kami po na wala pong minsan na makain. Kailangan po naming malaman kung saan po napunta yung 125 million. Kasi nga po, kami nga yung 1,000 buo
hirap na hirap kaming gastusin. Bakit? Kasi kapag nabarya yung 1,000, napakadali ng ubusin. Tapos ano mangyayari sa amin? Kinabukasan sa mga susunod na araw, wala na kaming panggastos. Kayo po, 125 million, inubos nyo po ng 11 days lang. Panahon pa ng Kapaskuhan, sino po ang mga nakinabang dito? Sinong mga binayaran? Sinong mga pinagkagastusan? Kami po, taong bayan din po kami. Hindi po ba kami pwede magtanong? Wala po ba kaming karapatan? Diba? Si Kuya Nino, kita nyo, ang dami ring tanong. Si Kuya Nino, nakasama nyo pa yan. Nakilala nyo pa yan ng personal. Diba? Pero parang ang pinapakita nyo po sa amin, hindi po friendly ang isang VP Sara. Hindi kaibigan ng mga Pilipino ang isang VP Sara. Napakapangit naman po nun. Paano kami hihingi ng tulong sa inyo? Paano kami lalapit sa inyo? Napakamaldita nyo pala, napakasungit nyo pala. Hihingi lang kami ng tulong. Na ipaliwanag kung saan nyo po dinala yung 125 million, hindi nyo po magawa. Diba po? Binoto pa naman po namin kayo. Baka po sa 2028, pag naisipan ninyong kumandidatong presidente, baka hindi na namin kayo muling iboto. Diba? Kasi, ganun lang pala Wala pala kayong pakialam sa amin. Hindi nyo pala kaya ipaliwanag kung saan napunta yung 125 million pesos na budget ng OBP. Diba? Kami nga utusan nga kami ng nanay namin kung saan pabiliin kami ng tinapay, halagang 10 piso, pera namin 50. Kapag binalik namin sa nanay namin yung sukle, 35 pesos na lang, ipapaliwanag pa namin kung saan napunta yung 5 piso Yun pa kayang 125 million, hindi namin tanungin. Yung pa kayang 125 million, hindi namin usisain kung saan napunta. Diba? Palibasa yata po, sanay kayo talagang gumastos ng ganun kalaking halaga. Sanay po kayo na mag-ubos, maglustay ng pera. Diba? Ayaw nyo na nako-question. Ayaw nyo nang kayo natatanong ng kung ano yung katotohanan. Ba't po kayo nagagalit? Diba? Kung hawak nyo naman po ang katotohanan, kung kayo po ay meron na mga sagot patungkol dyan po sa hinahanap na 125 million. Diba po? Huwag kayong magalit. Relax lang kayo. Oo, alam naman namin. Sinabi naman ng tatay mo, maldita ka. Ultimo nga daw si FPRRD, hindi umuubra sa'yo. Pero iba po yung, yun, kadugo mo yun Kami, hindi mo naman kami kaano-ano Diba? Hindi mo naman kami kamag-anak. Kaya nagtatanong kami sa'yo. Kung saan mo nilusta yung 125 million. Tandaan nyo po, kaming taong bayan ang nagluklok sa inyo dyan. Baka kami din ang maging dahilan para mawala ka dyan. Baka kami rin ang maging dahilan. Para yung pinapangarap ng mga kulto ni Kibulok na mapatalsik sa pwesto si PBBM, baka sa'yo mangyari. So yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama nyo sa aming vlog ni Kuya Nino Barsaga. Ingat po kayong lahat. Nasa mang panig kayo ng mundo. Huwag kayong tambalustay. Mama, chup chup. Love you, love you. God bless us all. Pilipinas. God first.